Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, napapahiya ka coffee dito si Baste Duterte. Kasi naglunsad ng sariling war on drugs itong si Baste Duterte diyan sa Davao City, di ba? 7 agad yung nataob diyan eh. Di ba? Walang katagal-tagal eh, parang 3 days lang 7 agad yung pinataob nila diyan. Inimbestigahan naman agad ng PNP yan. Eh di nagpalit ngayon ng liderato. Eh pahiya siya ngayon dahil ang gusto ng bagong PNP chief, hindi kinakailangan maglunsad ng bago na namang war on drugs. Uy, buti nga. Kasi alam niyo naman yung nangyari, ka-coffee, noong administrasyon ni Digong. Nasira ang imahe ng Pilipinas dahil sa war on drugs ng leadership ni Digong. Di ba? Human rights violations, ang dami. Ang korte mismo nagsasabi, nagkaroon ng violation sa human rights ng maraming mga Pilipino. Doon nakatulong din naman kahit papaano. Sige, accept natin yan ka-coffee na nabuwasan ba yung na-report. Basta nagkaroon din naman ng impact kahit papaano. Hindi naman natin pwede sabihin na wala no? Pero marami kasing naging biktima na walang kalaban-laban dito. Kasi ang mga dagang ka na lang, ika nga yung maliliit lang ang pinunteriya, yung malalaki, wala nagpapakasasa pa rin. So ngayon, yan, basag sila ngayon sa bagong PNP chief. Baka lunsad-lunsad kayo dyan ng war on drugs, no? Sabi ng PNP chief, no need for new war on drugs. Iniimbestigahan na ito ka-coffee. Hindi ko alam kung nagkaroon na po ng desisyon yung investigasyon dyan sa Davao sa naging tukhang na naman dyan ni Baste Duterte. Pero malinaw ngayon, walang war on drugs. Yung mga local police dyan sa Davao City, kung susunod sila kay Mayor, mas mananagot sila ngayon sa mother agency nila, itong PNP. Kasi may supervision din kasi ang alkalde dyan ang mayor dyan Pero at least malinaw ngayon sa bagong liderato ng PNP, walang bagong war on drugs. Newly installed Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Actually, hindi masyadong popular sa media itong si Marbil sees no need to declare a war on drugs for the country to achieve a drug-free status. Ganyan yung strategy niya. Hindi niya nakikita na itong war on drugs na yan, yung pagtukhang mo, pagkitil mo sa buhay ng mga maliliit na tao, solusyon para matapos itong talamak na droga, no? Speaking at his press conference yesterday, kahapon lang po yan, at the country's as the country's top cop, Marbil said the term drug war is not necessary as eradicating illegal drugs is part of the functions of law enforcers. Huwag idaan kasi sa dahas. There is no need for a drug war. Sabi niya, that is part of our job to stamp out drugs. Hindi lang po ako ang chief PNP na nagsabi niyan. Marbil told reporters, stressing he is not the only police chief to state that fact. Former President Duterte had declared an all-out war on drugs which became the flagship program of his administration. Yan ang naging focus niyan ng kampo ni Digong Hindi niya naman maikakaila yan di ba? Sumikat ang administrasyon ni Digong dahil dito sa tukhang Sumikat sa buong mundo no? Dahil maraming nakikitil na buhay dahil dito sa tukhang. Sa kanila yan Kay Labato de la Rosa yan At gustong gayahin ng anak ni Baste Duterte. Buti na lang napigilan. 3 araw pa lang kasi, biruin mo 3 araw pa lang, 7 agad yung na tumumba dito sa war on drugs dyan sa Davao. Diba, kung effective yung strategy na yan, di sana wala na yan ngayon sa Davao. Noon pa ini-implement yan Diyan sa Davao, itong tukhang na yan si De La Rosa pa si Senator Bato de la Rosa pa yung hepe ng Davao Police in-implement na nila yan Sana tapos na yan, di ba? Pero wala Ilang taon lumipas niya, balik. Ibig sabihin, hindi siya effective na solusyon para labanan itong illegal na droga. Duterte's bloody campaign against drugs resulted in the deaths of 6,000 suspects during alleged shootouts with police. Lahat ng laban. Lahat ng laban. Karamihan nakitaan ng .38 caliber na kung ano-ano mga baril ka-coffee na nakatabi sa kanilang katawan. For Marbil, he prefers not to use the term drug war in the anti-narcotics campaign to achieve drug-free communities. Ano kaya strategy niya dito? Hindi tayo masyadong familiar kay Marbil Bibihira natin ito marinig I don't want to say there is a drug war. Parang gera na naman kami. This is the requirement. Ito yung dapat ma-solve mo. We go for 100% drugless community. Kung papansinin mo dito ka-coffee, community ang tinutugunan mo dito hindi kaaway, di ba? Pag community, syempre marami kang mga kaalyado dyan, marami kang kakampi dyan, marami kang mga taga-suporta dyan. Huwag mong tingnan yung lugar mo na mga kaaway mo yan, di ba? Bahagi sila ng community. May mga nagkakamali at kailangan mong tulungan. Yung mga users,
Nagkakamali yung mga yan eh. Kailangan mong tulungan eh. Kailangan mong i-rehabilitate yan. At ibalik ulit siya sa community. Yan yung essence ng community. Diba? Hindi mo kailangan patayin. Huwag mo agad patayin. Kasi walang kalaban-laban sa inyo yan eh. Diba? Maliliit lang yan eh. Doon kayo targetin nyo yung malalaki. Yan, diba? Lalaban sa inyo yan. Pero yung mga maliliit, yung mga dagang kanal, walang kalaban-laban sa iyo yan eh. I-rehabilitate mo yan, gamutin mo yan, at ibalik mo sa community. Yan yung purpose, yan yung essence ng pagbuo mo ng drug-free community. Ayos to ha. In fairness ha. Asked how he would approach the drug problem in his tenure, Marbil said police officers must always follow the rule of law. Exactly. Para saan pa yung batas kung di mo susundin, di ba? Para saan pa yung batas kung gagawan mo na naman ng mga ching, ililihis mo ka coffee para i-justify yung nagawa mo. Para saan pa naging pulis ka, di ba? Taga-implement ka nga eh. Dapat nga eh, i-secure yung safety ng mga residente. Paano matatakot tayo iba sa inyo? Di ba? Okay ito, at least kahit pa paano, medyo, sabagay, yung panahon ni Acorda, maayos din naman ang PNP, di ba? Diyan lang sa Davao eh, pinangunahan eh, ang PNP, naglunsad na sariling tokhang. I need accountability and transparency on the part of the policeman, sabi ni Marbil. Sana tuloy-tuloy ito. Sana wag magdingas kugon itong si Marbil. Addressing illegal drugs should be based on parameters covering every region in the country, Marbil said, stressing that gone are the days when police regional offices are required to meet general targets such as number of drug suspects that should be arrested for a certain period. Yun yung mali eh. Diba? Noon, tandaan nyo ito ka-coffeehan, noon may target. O itong buwan, humuli ka ng 100 na suspect. Kahit hindi suspect para ma-meet mo yung target na yan eh. Gawan nyo ng paraan gawan nyo ng report na suspect yan eh. Diba? Kita mo yung diferensya? Hindi kasi napapansin ng iba yan mga DDS. Basta kailangan suportahan yung drug or war on drugs si Digong. Samantalang noon, panahon ni De La Rosa, ito target, ikaw, regional office ka, dapat maka 1,000 ka na drug suspects ang mahuli mo dyan. Paano kung hindi aabot ng 1,000, edi invento na lang para ma-meet yung target. Diba? Yung mga walang kinalaman, idadamay para ma-meet nila yung target nila, para magkaroon ng bonus, magkaroon ng incentives. Mali yun. Sabi ni Marbil, hindi na natin gagawin yan. Gone are the days. Wala na yan. Sa kanila na yan. Thank you, sir. Sabihin na naman, tayo gumagamit yan kasi galit sa sa mga yan ang justification nila eh. Kapag pinuna mo itong war on drugs, sasabihin, yan, kaalyado yan, mga drug yan, adik-adik magsasasabihin na naman nila dyan. Naku naman ito ha. Marbil said the situation in one region should not be compared with other areas. Exactly, magkakaiba ng circumstances yan eh. This is not a contest who gets the most number of arrests. Hindi magparamihan tayo ng huli, but you don't solve the problem, right? He said. Exactly. Iba ang sitwasyon sa Metro Manila, iba ang sitwasyon sa Region 1, sa Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, etc. So yung ina-expect mo sa Manila na ganito karami yung mahuhuli mo, hindi mo siya pwedeng i-expect sa Region 8 na ganyan karami. Magkakaiba ng sitwasyon, magkakaiba ng terrain, magkakaiba ng trabaho, magkakaiba ng ginagamit, kung ano man yung pinagbabawal na gamot sa bawat isang lugar. So you do not expect a certain region to accomplish the same. Diba? Yan ang sinasabi dito ni Marbil eh. Noon ito si Region 1 nakakahuli ng 10 Dapat si Region 2 nakaka-10 din. Paano kung dalawa lang yung addict sa Region 2? Di mag-invento na lang para ma-meet yung target na yan. Kasi kapag hindi ka nakahuli ng 10, wala kang bonus. Wala kang incentives. Ganyan yung ginawa nila noon, tapos kampihan nyo pa. Meanwhile, Davao Police Director Brigadier General Alden Delvo has ordered police commanders in Davao City to submit evidence that would show the armed encounters which led to the death of drug suspects in less than a week are legitimate. Yan, dapat. Yung body cam. Diba, bago ito Siyempre, na-trauma na yung tao dito sa tokhang ni Digong Diba? Tapos mag-operation na naman kayo. Sana, may body cam naman tayo i-prioritize magsuot ng body cam, war on drugs yan. Kasi yan nga yung problematic Diyan tayo pinupuna ng international community. Nanlaban ko asan yung proof nyo na nanlaban yan? Paano may pagtatanggol ng napas lang na hindi siya nanlaban? Diba? Sana nag-ano muna kayo? Body cam, nagsuot kayo ng body cam Ilan lang naman kayo sa operasyon 7 kayo, 15 kayo. Kung kulang kayo sa body cam, manghiram muna kayo.
cellphone o kaya kung ano man ang gamitin ninyo dyan, di ba? O sumo, ikabit nyo sa katawan ninyo dyan para patunayan nyo na nanlaban. Ang hirap paniwalaan eh. Di ba? 3 araw lang, 7 agad yung itinumba, lahat ng laban. Anong nangyari dyan sa Davao? 8 police officers were relieved from their post in connection with the drug-related deaths after Mayor Sebastian Duterte. Si Baste Duterte declared a war on drugs dyan po sa Davao. Very unusual. Ito ha, tandaan ninyo ha. Sabi ni Delvo. Very unusual if every operation nanlaban yung suspect, but it is not impossible. That is why we are investigating it. Exactly. Mahirap lang paniwalaan ang nanlaban. At all times, nanlaban lahat yan. Diba? Hindi mo maiintindihan anong nangyari dyan. Sabi ni Davao Police Director, diba? Unusual talaga, bakit nanlaban? Tama lang yan, imbestigahan. Pabilisin yung imbestigahan. Relieve pa lang kasi itong mga pulis na to eh. Pero kung abusado yung pulis, dapat tsugiin yan, diba? Hugutin yan, alisin yan. Dyan sa PNP kasi nakakasira ng imahe yan. Hindi lang ng PNP, ng gobyerno at ng Pilipinas mismo. Pagdating sa international community, yung pagkakamali ng isang pulis, hindi lang naman pulis yung ano eh. At tinatamaan dyan eh, yung buong gobyerno ng Pilipinas eh. Yun yung tinatamaan. Cellphones banned. Marbil barred police officers on beat patrol from using their cellphones while on duty. Isa pa yan. Simple lang ito pero malaki impact niyan. He made a statement when asked about the crime prevention strategies he will implement under his leadership. This is my first and last warning. Ayan, makinig kayo kay Marbil. No cell phone during duty. If you are caught using your cell phone, there will be no forgiveness. I am very strict on that. Okay? Ayos ha. Doon marami naman lulusod dyan, syempre. Pero maganda rin naman niya ka-coffee, no? Kasi iba, ML, nag-ML pa, naglalaro pa, di ba? Ibang mga pulis eh. Nakatayo, nag-ML, kachat si girlfriend, o kung ano-ano man yan, nag-Facebook, nagti-TikTok, o kung ano man yan. Sabi ni Marbil, walang gagamit ng cellphone while on duty, period. Last na yan, sabi niya. Mahirap i-sustain yan, sa totoo lang, mahirap i-sustain yan. Siyempre, makapalusot-palusot lang yan eh. Marbil held a command conference and laid out his programs for the PNP. He said police personnel, especially those on beat patrol, should not have distractions. Marbil clarified that police are allowed to use their cell phones as part of their official functions, including using the gadgets to communicate with other police officers. Wag pang ML, di ba? The situation is different if police officers are using mobile phones to check their Facebook and watching videos. Kasi kapag nasa Facebook ka na, tuloy-tuloy na yan eh, di ba? Tuloy-tuloy na yan. Hanggang di mo na nakikita, may ni-snatch na doon. Di ba? May binubugbog na doon. Di mo na nakikita eh. Kasi nakikinig ka, nanonood ka ng vlog. Nanonood ka ng TikTok. Instead of cell phones, Marbil said police can use their handheld radios in communicating with their colleagues. Marbil also wants flag raising rights held every Monday shortened, noting that police officers should be at their workstation by 8 a.m. to address the needs of the people. Kakaiba mag-isip ito si Marbil ha. Tama nga naman, medyo mahaba yung flag raising ceremony eh. Mga 30 minutes din yan eh. Minsan umabot pa nga ng 1 hour eh. So tama, paano? Zero yung police doon sa kalsada. In fairness ha, okay to si Marbil ha. Sana wag ningas kugod. Yun ang problema dito eh. Sana wag ningas kugod. Usually kasi, sige, first month lang yan. Exciting pa eh. Kasi first month ka eh, bago sa pwesto eh. So marami ka pang plano, idealistic ka pa. Sana masustain. Tayo eh, supportado naman natin ng PNP. Basta masustain lang yan, ka-coffee. He is also not inclined to implement a revamp in early stages of his term, stressing that it will not benefit the PNP to transfer police officials to other key positions. Exactly. Yung kasi ang common na nangyayari, pag may bagong liderato, reshuffle, di ba? Rumble, gulo-gulo. So, syempre, si police officer, aralin niya na naman, sistema, yung terrain, etc. So, nadiderail o hindi naman nadiderail, napapabagal yung implementation ng kanilang programs. Pagdating naman sa artificial intelligence, napag-usapan din yan. Saying that artificial intelligence is the future against crime, the PNP has embarked on a 5-year development plan in using new technologies in crime prevention and solutions. Medyo bago pa ito, itong AI na to eh. Marami pang kinakailangan gawin dyan. So, sige. Antabay tayo ka-coffee sa mga development na mangyayari dyan sa PNP Davao, pero tayo isuportado natin ang pulisya dito sa gagawin nila. Again ha, makinig yung mga Davao Police dyan sa sinasabi ng boss ninyo. Boss ninyo, PNP Chief Marbil.
wala munang war on drugs. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo magtatrabaho. Tuloy pa rin kayo sa objective ninyo na maging drug-free ang inyong lugar. Pero hindi na kayo magpaparamihan ng nahuhuli. Kasi kahit hindi naman dapat hulihin, hinuhuli para ma-meet ninyo yung inyong target. Wala nang ganyan. Hayaan na natin yan sa panahon ni De La Rosa na yan. Hindi na po yan ngayon sa panahon ni Marbil. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa sumama sa akin, ha. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, ha. Pa-like na lang po ng ating video. Ayan, like lang po ito, attendance check natin yan. Sa Facebook, like lang po, walang bayad po yan, ha. At subscribe na rin po kayo, wala rin bayad yan. Kung nasa YouTube, subscribe. Kung nasa Facebook, like or follow lang ka-coffee sa ating Facebook page. Alright, sige. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ka-coffee, ha. Ingat po kayo, ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!